I will invite one of our religious leader to lead the Islamic invocation. May I call on Ustad Hazim to come forward. Okay. Those who are going to pray for the divine intervention sa ating gathering, do so please. And then this is a solidarity prayer in ecumenical unity. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Amen. Please remain standing for a solidarity prayer from Inday Cares kay Ma'am Karen. Briefly, pagpapasalamat po sa ating makapangyarihang Ama. Come here please for Inday Cares and then we will start the program. Thank you, Ustads. Maraming salamat for solidarity prayer. Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Magabayan mo po ang bawat isa sa amin. Lahat po na nandito sa Aberdeen Court. Kailangan po namin ng gabay sa bawat isa, sa lahat magsasalita. Ang pinaglalaban po namin, Amang Diyos, ay ito yung katotohanan na kung paano po naghihirap ang aming bansa sa oras na ito. Kaya ang bawat isa po sana sa magsasalita po sa oras na ito, Ama, gabayan mo po sila at ibigay po nila ang totoong katotohanan kung ano ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya sa umagang ito, Ama, nagpapasalamat kami sa lahat ng bumubuo at nagpapasalamat po kami sa bansang Pilipinas dahil nakita po namin kung gaano po naghihirap ang bansang Pilipinas ngayon. Kailangan po talaga namin ang isang leader na magpapatunay at tatayo sa harapan na ito upang mailabas po namin lahat ng hinaing ng bawat isa dahil ito po ay laban ng bayan at laban ng bawat Pilipino. Kaya sa umagang ito, Ama, muli mo kaming gabayan sa bawat oras, bawat minuto na kahit man sa kami naroroon, ikaw ang gumabay sa bawat isa sa amin. Lahat ng ito, Ama, pinapasalamatan po namin sa aming Amang Diyos, namin tagapagligtas. Amen. Brother Oliver from Inday Cares Movement. You may take your seats, everybody, please. Bago po ang pagsisimula ng daloy ng napakasaysayang talakayan na ito, ay atin pong kinikilala ang mga kasamahan na nandirito po. Palakpakan natin muli ang grupo na pinamunuan ni Ginoong Rolando Aces Monk Olamet, Secretary General for Political Affairs and Concurrent Chairman of the State ng MNLF Davao. Magandang umaga. I will stand. Hindi ako maka-stand kung nakaupo ako. Hindi maganda sa akin. Gusto kong ilabas. So this occasion, kaya nandito tayo ngayon. Lahat ng sektor nandito sa atin. This is not a pre-arranged. Ito biglaan lang na lumabas sa kanya-kanyang sektor ang mga sentimento. Lahat-lahat na dahil very clear ang paglapastangan at binababoy na ang ating bayan. Mahal niyo ba ang Pilipinas? Opo, mahal namin ang Pilipinas. Handa na ba tayong mamatay para sa bayan natin? Yes! So, nandito tayo ngayon para ilabas natin lahat ng hinaing ang pagbababoy sa ating mamamayan. Nawala na yung freedom of expression, nawala na yung lahat. Nandito na corruption, etc. Sa Davao City, nandoon na rin deployment ng PNP, relieve ang mga PNP, etc. Mamaya tatalakayan natin
Magandang umaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayon. Maraming salamat kay Asis Mong Olamit. Binanggit po niya kanina at sa prayer ni Ginoong Oliver. Tatlo po ang layunin kung bakit nandito tayo ngayon. Number 1, ipanawagan ang pananagutan at ang pagiging hayag sa pamumuno ng presidente ng bansa bilang pinuno ng pamahalaan. Klaro. Number 2, na layunin kung bakit nandito tayo, ihayag ang saloobin ng mamamayan na hindi bangayan sa politika ang dapat unahin, kundi ang paglutas sa problema ng kahirapan, kabuhayan, trabaho, at mga kabutihan ng ordinaryong milyong-milyong mamamayang Pilipino. Bigas, pagkain, serbisyo medikal, pag-aaral, bahay, trabaho, at pati na po ang agrikultura, lahat ng ito ay dapat unahin ng Pangulo ng Bansa. At hindi makikita ang solusyon dyan sa pagliwaliw sa Germany, sa Czechoslovakia o sa ang bahagi ng daigdig. Ang solusyon ay ang pagbaba sa hanay ng totoong mamamayang Pilipino. Manggagawa, magbubukid, magsasaka, mga maralitang lungsod at ordinaryong mamamayan, at hindi ayuda ang pangunahing solusyon dyan. Kaya nandito tayo. Ang solusyon, mabuti at matinong pamamahala, hindi ang bangayang politika at ang maruming laro ng paggurgor sa mga leader sa politika na hindi nila kursonada at nagko-question sa kanilang patakaran. Pangatlo, na layunin na nandito tayo ay kapag hindi po nila nirespeto ang karapatan ng mamamayan na magtipon-tipon, mapayapang magpahayag at ipetisyon ng gobyerno na dapat ito ang mga tamang gawin. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay hindi pumapayag na maulit ang ala-diktador na pagbubusal. Pinigilan ang pagkilos na mapayapa sa Bulacan. Pinigilan at halos nilagyan ng bulldozer at traktora ang Plaza Freedom Park sa Dumaguete at inulit-ulit ang paglalagay ng mga dump truck for sale and for viewing daw at mahigit 3,000 pulis sa gitna ng Freedom Park sa Tacloban. Hindi pa nakontento ay kanilang ipinalangin na maglandfall ang bagyo para lang hindi matuloy ang pagtitipon sa Tacloban. Hindi nakontento sa dump truck, pati bagyo ay kanilang pinatawag na dumating. At pinagbigyan sila ng Panginoon. Ganon po ang kinakaharap natin. Hindi tayo papayag na maulit yung madilim na kasaysayan ng bansa, kaya nandito tayo. Ang pang-apat, hindi tayo papayag ang mga Pilipino hindi duwag, pero hindi tayo handang mamatay sa isang digmaang hindi natin dapat pasukin. Ulitin natin, hindi tayo mga duwag, pero hindi tayo dapat mamatay sa isang digmaang hindi dapat pasukin ng bansa, isang digmaan na hindi para sa interes ng Pilipinas, isang digmaan ng kabaliwan, isang digmaan na sinusulsulan ng mga ambisyon politikal at hindi para sa kabutihan ng bansa, sapagkat pwede namang pag-usapan ang problema sa South China Sea. Hindi dapat digmaan ang ating landas. Kaya tayo nandito sa Marcos Alis dyan na pagtitipon na ito. At ang panglima na idadagdag natin, babasahin at pakinggan ninyo si former Undersecretary Ben Ranque. Pahayag ni former President Rodrigo Duterte, nakakaantig puso po ito. At babasahin niya at pakinggan natin at bibigyan niya ng synthesis at panawagan. Yusek Ben Ranque. Magandang umaga po sa mga alam ang damdamin upang alisin ang taong nasa Malacanang nakaupo ngayon. Tama! Ang kwentang tao! Tama! Walang utang na loob na tao! Basahin ko ang binitawang salita ni Tatay Digong Duterte para sa ating kaalaman. Nawawala. Pati ba to? May wifi ba dito? Babasahin ko eh. Sandali ah. Sandali.
ang nagliliyab na damdamin natin ay umabot na sa buong sanlibutan. Yung mga kasama natin na mga OFWs, sumisigaw na sila. Sumisigaw na pababain na natin ang nakaupo. Ito. Okay, andito. An open letter to the people of Tacloban Attention muna mga kapatid. and the Philippines. Okay, pakinggan Ito. natin ito. Mahalaga po itong mensahe na dating presidente na tinatawag nating Tatay Digong. Please attention to this. Ito ang sinabi ni Tatay para sa ating lahat. At naka-address doon sa mga sumisipil sa demokrasya ngayon. I am writing this open letter to the people of Tacloban in the light of recent events that have brought inconvenience, discomfort, and disruption in their lives. This is for all those whose flights have been canceled, travel to the city have been restricted, normal activities disrupted by unscheduled power interruptions and obstructions in the use of the Remedios Trinidad Romualdez Plaza. All these places and activities have one thing in common. The Maisog Rally scheduled on May 25, 2024. As part of the Marcos administration's policy of stifling peaceful dissent, they are doing everything to prevent this rally from happening. This is not the first time they succeeded in preventing the rally in Bulacan province, first in Malolos, and then in the town of Bustos. Then they failed to do that in Davao, but they failed to do that in Davao City, Cebu City, Tagum, Davao del Norte, and Dumaguete City. Innocent government workers were either relieved or suspended as collateral damage to these rallies, including Davao del Norte, Governor Edwin Hubahib, and Cebu City Mayor Michael Rama. The message is clear. Unless you do your part in thwarting these rallies, you pay dearly for it. If only I would be the only one who will be made to suffer, sabi ni Tatay Digong, I would not hesitate to stop getting the message across to the people of Tacloban and the rest of the country. All of you know that is not the case. Among other things, the economy will worsen. The peace and order situation will further deteriorate. And a war that does not concern us will break out any time. Worse, the success of the plot to amend the Constitution to lift the term limits of the one sitting in Malacanang will ensure not only perpetuation of power of one family, but the rape of democracy that this administration has unleashed on the nation. That I cannot allow to happen. I will continue to speak even if my own life is at stake. I do not like the way oppressed Filipinos are being treated now. They are oppressed and have no one to turn to. I was city mayor for 22 years and president for 6 years, but I never, ever prevented anyone from exercising his or her right to peacefully assemble. Freedom of expression is very important, and even more so now when there is no transparency, accountability, peace, and security in our country. This is a sad day for Philippine democracy. On second thought, this is a challenge for us to prove that we deserve democracy and the rights that come with it. As someone once said, they have rights who dare defend them.
It is in defense of those rights that we speak up and continue to speak up until those who seek to deprive us of them will get the message that we will not allow them to do so. Once again, my apologies not only for indirectly being the cause of all the inconveniences heaped upon all of you by the forces of darkness that threaten not only our rights to express our grievances, but the very existence of our nation. I apologize in advance for more of this because we will not be cowed into submission until we are allowed to freely speak once again. Again, my apologies to the people of Tacloban and the entire Filipino nation for whatever inconvenience, difficulty, and even suffering this may cause them. At the end of the day, it is not for my own benefit, but for every Filipino citizen. Rode Roa Duterte. Manatili po Mabuhay! tayo. Mabuhay! Tumayo po tayong lahat. Kahit wala po dito si Tatay Digong, ilapag muna ang mga pansit at ang ating mga butse. Pararangalan natin ang totoong leader ng oposisyon para mabuhay ang demokrasya sa ating bansa at huwag manumbalik ang diktadura at madilim na panahon ng rehimen ng mga diktador. Mabuhay ang nakatayong nag-iisang leader sa gobyerno ngayon. Noon, kahit siya'y pribado na, si Tatay Digong Duterte, palakpakan natin! Mabuhay si Digong Duterte! Mabuhay! Duterte! 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 Sana po ang mga opisyal ng gobyerno na naririnig tayo ngayon, lalo na ang nangampanya sa linya ni Tatay Digong, ay magkaroon ng lakas ng loob na magsalita at maging bahagi ng proseso ng pagtutol ng mamamayan. Hindi tayo papayag na si Tatay Digong lang ang maiiwang leader ng oposisyon. Kaya ang sambayan ng Pilipino ay hindi tatalikod kay Rodrigo Duterte! 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 Okay, pagpapatuloy natin ang programa, magbibigay ng synthesis. Maraming salamat si Yusek Ben Ranke. At mamaya mag-community singing tayo ng dalawang awiting pinakamalapit sa puso natin. Mga kasama kong hindi natatakot sa rehimeng ito, sa Marcos rehimeng ito, tayo po ay nung una nakikipaglaban sa kanyang ama. Ngayon, sa pangalawang pagkakataon, lalabanan din na natin ang iyang anak, ang kanyang anak. Lalabanan natin si Marcos Jr. Lalaban ba tayo? Ang sinasabi ni Tatay Digong, huwag tayong matakot dahil sinusupil nila ang demokrasya ngayon sa bansang ito. Hindi ito martial law pa. Hindi ito authoritarian pa. Wala, demokrasya pa tayo. Pero bakit na nila sinupil ang karapatan ng taong bayan na magsalita laban sa mga maling ginagawa nila ngayon? Remember, tayo po ay gustong ipagpatuloy ang naumpisahan ni Tatay Digong nung presidente pa siya. Kaya nga, tayo po ay inoffer natin sa taong bayan si Inday Sara. Dahil tayo naniniwala noon na si Inday lang ang makapapagtuloy sa sinimulan ng kanyang ama. Ngunit, hindi tumuloy. At pinaniwala tayo na tulungan natin si Bongbong Marcos. At naipanalo natin si Bongbong Marcos. Dahil binalangkas natin ang kanyang sinabi noon na itutuloy daw niya ang mga inumpisahan ni Duterte, ama ni Inday.
Pero anong nangyari nung nanalo na? Nangyari ba ngayon na tinutuloy niya ang lahat ng mga promises niya? Nabudol si Tatay Digong, nabudol ang sambayanang Pilipino, at ngayon, nagdusa tayo. Nagdusa ang bansa. Nabudol, wala na tayong napapala galing sa taong yan, kundi nakikita natin na sila, sa Bisaya pa, nagburot. Nagburot ang ilang bulsa. Tanan, mga kwarta, lahat na pira, andon na sa kanilang bulsa, at pabagsak na ang bansang ito. Ngayon, hindi tayo makapapayag, sabi ni Tatay Digong, lalaban tayo hanggang sa huling hininga ng ating buhay dahil mahal natin ang Pilipinas, mahal natin ang sambayan ng Pilipino, mahal natin ang ating kapwa Pilipino, labanan natin ang traidor na tao na nagbudol sa atin na hindi niya tinupad yung kanyang mga promises. Ginawa niya ang tanga. So ngayon, ang pagtitipon na ito ay hudyat, umpisa sa nagliliyab na galit ng taong bayan laban kay Bongbong Marcos, at isigaw natin, Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Salamat po. Maraming salamat kay former Undersecretary Ben Ranque. Maya-maya po makakasama natin si Maestro Ado Paglinawan para po sa pagbibigay ng solidarity ng koalisyon ng mamamayan kontra gyera. Pero bago niyan, tawagin natin ang Bangsamoro Women for Peace. Ma'am, solidarity ng kababaihang Bangsamoro para po marinig ninyo kung bakit ang kababaihang Bangsamoro at iba pang organisasyon ng kababaihan ay nakikipagkaisa sa panawagan sa araw na ito ng Marcos Alis Dyan. First of all, good morning po sa lahat ng nandirito para magpakita ng support para sa event na to. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Gusto ko lang pong batiin ang lahat ng mga nandito, especially po yung kababayan ko from the Bangsamoro MNLF. Palakpakan po natin. Good morning po sa lahat. So, kami po ay representing the Muslim community na naninirahan po dito sa Maynila. Ako po ay tumira na dito since way back 1992. So, ganun po ako katagal na tumira dito sa Maynila. At alam na alam ko po kung paano yung mga kilusan ng mga politiko dito sa, especially dito sa NCR. Pumarito po kami para po magpakita ng support, para po labanan ang Marcos rehimen na to, dahil po ang pagkakaalam ko po ay sa kanyang binitawang pangako nung nakaraang kampanya ay ipagpapatuloy po niya ang nasimula ng Duterte administration. Nandito po kami para po magpakita ng support kay Tatay Digong na siyang nagpakita ng tunay na malasakit sa ating bansa, especially di Mindanao, na napag-iwanan po ng mga proyekto na dapat po maisakatuparan po kung anuman yung naiwan niyang pangako na ang Mindanao ay para sa kapayapaan. At gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng mga nandito bago po ako magkwento ng gusto kong ilabas na sa loobin sa event na to. Gusto ko lang pong magpasalamat sa mga vloggers na sumusuporta kay Tatay Digong, especially Inday Sara, para po maipakita natin sa lahat, maiparating ang lahat ng mga hinaing
ng kasalukuyang administrasyon na ito. Gusto ko lang pong magsabi ng aking hinaing dito sa Marcos administration. Unang-una po, ang pangako po niya ay bigas. Pero po ang nangyari po ay napako po ang bigas. Umakyat po ito ng napakataas na presyo at hindi na po ito magawa ng paraan dahil po ang kanyang pinapriority ay lumipad kung saan-saan man mga country na gusto niyang makipag-negotiate. So, dito po sa kasalukuyang paghihinagpis ng mga taong bayan, gusto ko lang pong iparating Marcos, Bongbong Marcos. Sana naman po kung ano po ang napagkasunduan ng Marcos Duterte, sana po ipinagpatuloy nyo ito dahil hindi po kami magiging ganito, hindi po kami magiging maingay sa kasalukuyan ngayon kung yun po ay nangyari o naiparating ang gusto ng taong bayan na maipagpatuloy ang nasimulan ng Duterte administration. Doon po sa mga nakapaligid po kay Marcos, sana naman po, huwag po nating hayaan na malugmok ng kahirapan itong kasalukuyan administration. So gusto ko lang pong magpakita ng support para pa sa event na to. Marcos, alis dyan! Maraming salamat po. Maraming salamat sa Bangsamoro Women for Peace and Solidarity. Ngayon, tatawagin natin ang isa sa haligi ng kilusan ng mamamayan kontra giyera at isa sa tumindig para mabuo ang Marcos Alis Dyan Coalition. Walang iba kundi si Ginoong Maestro Ado Paglinawan. At doon, nag-issue sila ng Cairo Declaration na sinasabi lahat ng ari-arian na ninakaw ng Hapon sa China ay isa sa uli sa China. Ito po noong 1945 sa Potsdam Declaration, kinumpirma at matapos ang gera noong 1952, sa isang tratado ng Hapon at China, isinauli ang mga ari-ariang ito. Noong pong 1971, finally, na-recognize ang People's Republic of China ng United Nations under the One China policy at ang Taiwan bilang isang probinsya lamang ng China. Kaya lahat ng pag-aaring nailipat sa Republic of China, ang People's Republic of China ang naging successor in interest. 1975, nagpulong si Presidente Ferdinand Marcos Sr. at ang Premier ng China na si Zhou Enlai. At sila ay pumirma ng isang communique, isang tratado kung saan nire-recognize ng Pilipinas ang People's Republic of China as the One China at lahat na naging ari-arian nito. Noong pong 1978,
gumawa ng isang claim si Marcos Sr. ukol sa mga bato-bato dyan sa South China Sea, specifically sa Spratly Islands. Yan po ngayon ang pinagtatalunan. Ang mga isla po na yan, sa ayaw natin at sa gusto, tumututol man kayo o sumasang-ayon, ay sinauli po ng bansang Hapon. Hindi sa Pilipinas, hindi sa Amerika, hindi sa Vietnam, hindi sa Malaysia, hindi sa Brunei, kundi sa People's Republic of China. Kaya po, kung meron man tayong gustong palabasin sa mga bato-bato na yan, sapagkat ang China ang may posisyon ng mga isla na yan, kung ayaw nating tanggapin na sila ay may titulo dyan, hindi ba natin tatanggapin na sila ang may posisyon yan at sila ang may kontrol niyan? Pero ito pong pamahalaan na ito ay naging circus na. Dahil pag tinanong ninyo si Ricky Manalo ng Department of Foreign Affairs, teritoryo natin yan. Pag tinanong nyo si Gibo Teodoro, Secretary of National Defense, atin ito. Pag tinanong nyo si Eduardo Anyo, sa Pilipinas yan. Kaya, noong Nobyembre, gulong-gulo na si Bongbong Marcos dahil tuwing maglalabas sila ng isang resupply mission sa BRP Sierra Madre, binobomba tayo ng tubig. Lumalaki ang gulo. Kaya siya ay nakipag-usap kay Xi Jinping noong November sa San Francisco. Humihingi ng isang de-escalation of conflict. At nung siya'y pumunta sa Japan, in-announce ni Presidente Marcos mismo na kailangan na ng Pilipinas tumahak ng isang paradigm shift, isang pagbabago sa panuntunan ng pagtrato natin ng ating polisiya sa South China Sea. A few days after, nag-usap si Wang Yi at si Ricky Manalo sa isang phone conversation at nag-agree sila na tatawag ng isang bilateral consultative meeting na naganap noong Enero. Kaya yan po ang foreign policy natin ngayon. Kaya isang Vice Admiral Albert Carlos, sigun sa bagong foreign policy na yan, gumawa ng isang operational arrangement with the Chinese Embassy.
ano ang nangyari kay Admiral Carlos? Ginurgur. Sa pamahalang ito, pag gumawa ka ng tama, gugurgurin ka. Tama, mali. Pagka gusto mong i-exercise ang freedom mo of expression and freedom of assembly mo, gugurgurin ka. Tama o mali? Aba, pumalag ang mga PMAers. Pumalag ang mga sundalo. Pumalag ang mga retired generals. Ninervyos ang Malacanang, kumatog ang mga tuhod ng mga ahas sa Malacanang. Kaya nagbago ngayon, according to the South China Morning Post, ang sabing huli ni Marcos, kailangang marinig ko ang tape recording para malaman ko kung sinong paniniwalaan. Anyo, Manalo, Gibo, nanginginig na ang tuhod nyo! Baka kayo makurkur! Dahil bistado na, hindi nyo sinusunod si PBBM, ang sinusunod nyo ay ang mga gringo. Meron kayong sariling agenda. Kaya, ano ang tamang hakbang? Bakit itong tatlong itlog na ito? Isa malasado, isa penoy, isa balot. Yung balot, yung kamukha ni Subas Herrero. Wala nang buhok. Ngayon palang tinutubuan. Dahil ang utak niya, bartap na chair nga siya. Pero, utak sanggol. Ngayon palang tinutubuan ang buhok. Ay, sorry. Eric Celis. Kaya tayo ay hindi lamang nagtatampo, kundi nagagalit. Dahil may mga tao sa gobyerno ngayon na pinababayaan ni Presidente Marcos na sila magdikta kung ano ang mangyayari sa ating bansa. Ganun siya ay Pangulo. Kung hindi mo kayang maging presidente, alis dyan! Kung hindi mo kayang i-reinstate si Albert Carlos, kapalit ni Browner na nangingitim na sa takot sa Amerikano, alis dyan. Pinangako mo sa tao, post-pandemic, economic, rapid recovery. Biyahe ka ng biyahe. Saka ba biyahe mo? Nung nakaraang quarter, bumagsak ko ang foreign investments by 63.4%. Alas dyan. Bigyan mo ng pagkakataon ang mga taong una, may tiwala pa ang mga tao. Pangalawa,
may kakayahang mamuno. At pangatlo, may bisyon para sa ekonomiya at kasanayan nitong bansang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas! Alis dyan! Mabuhay ang paninindigan ng koalisyon kontra gyera at ng pamumuno nila Ginoong Ado Paglinawan. Palakpakan natin. Na umuubos sa pasensya ng bayan. Mula nang maupo, lumala ang... Ngayon, dahil marami pa po ang inyong mapapakinggan at may open forum, tawagin natin ang isa sa mga scholar ng ating henerasyon na nag-aaral ng kasaysayan upang isulong ang totoong patriotikong interes ng bansang Pilipinas. Walang iba kung hindi si Ginoong Kamentong Laurel. Palakpakan natin. Siya po ay coordinator overall ng Asian Century Strategic Studies Philippines. Napapaligiran ng mga Salamat, at Ginoo, mga at kasamang Eric Celis and our distinguished leadership po dito sa presidential table. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Kamentong, ang tawag sa akin, Herman Q. Laurel. At ako ay presidente po ng Asian Century Philippines Strategic Studies Institute, isang think tank po na ang mandato ay mag-research po ng mga issues po natin. At marami tayong pwedeng isalaysay dito sa mahabang panahon na tayo nagsisiyasat ng mga issues sa pampubliko. Pero sa kasalukuyan po at dito sa event na to, I think ang pinaka-relevante na issue na dapat kung i-follow through na nasimulan po ni Kaado Paglinawan kanina ay itong issue ni PCG, Philippine Coast Guard dating Chief Vice Admiral Alberto Carlos. Ang mahalaga pong i-point out po dito sa ating diskusyon ay yung isinagawa po ni Admiral Carlos na mahinahon at tinawag niyang flawless, tinawag ng WESCOM, Western Command at ng Armed Forces of the Philippines na flawless RORE mission, rotation and resupply mission. Pebrero 2 po nangyari. Dahil po, established na po na siya ay nakipag-usap kay Senior Colonel Lee ng Chinese Embassy sa new model na tawag po ng Chinese Embassy. Pero sa salita po ni Vice Admiral Carlos mismo, sabi niya, I operationalized the order of the President to ease tensions in the South China Sea or West Philippine Sea. So may utos po galing sa Office of the President. Now, gagamitin kong salita o katagang Office of the President. Kasi ang Office of the President, pwedeng ibang nakaupo po dyan. At ipapaliwanag ko kung bakit hindi, ang pinapangalan ko po ay the official title of that office, Office of the President, na sinabi po ni Commander o ni Admiral Carlos, siya'y sumusunod sa utos ng Office of the President na mapapayapa ang conduct ng rotation and resupply mission sa kanyang tawag na West Philippine Sea. So, official po yun na nagsalita siya, na nagkipag-usap siya sa Chinese Embassy at nagkasundo sila sa isang sa kanyang salita, operationalization of the easing of tension sa South China Sea. Number one na implikasyon po noon ay nagsinungaling si Gibo Teodoro. Nung sinabi niya, walang naging pag-uusap. Nung sinabi niya na ay yung sinasabing transcript at tape, peke yun. Deep fake daw. Sinabi din niya, sinuportahan naman ni Anyo ng National Security Council
na iyon gawa-gawa lang. But later on, they had to admit na totoong nangyari yung usapan. At maganda naman ang intensyon nung usapan na yun at naging maganda ang resulta. Kasi po, yung pag-uusap ni Admiral Carlos at ni Senior Colonel Lee, military attaché ng Chinese Embassy, Enero 3. Pebrero 2, nangyari yung walang insidenteng rotation and resupply mission to the BRP Sierra Madre. So, maganda ba o hindi yung resupply na yun? Maganda. Dahil wala namang napinsala, walang tensyon na nangyari galing doon sa rotation and resupply. Pero hindi lahat natutuwa sa mapayapang ugnayan ng China at ng Pilipinas. Kasi po, nung makaraan, nung flawless rotation and resupply mission, may nagsalita. Aba, walang gulong nangyari. Mapayapa ang delivery ng food supply. Sino po yung nagsasabi po niyan? Ang pangalan po nung nagsasabi po niyan, si Raymond Powell, Amerikano. At mukhang hindi sila natutuwa na naging maganda ang rotation and resupply. Si Raymond Powell po ay ex-US Air Force Colonel na siyang namumuno po sa tinatawag na Project Musu. Ang Musu ay salitang Hapon, na act of genius. Pinupuri niya ang sariling project niyang doon sa Operation Musu na tinawag niyang assertive transparency. Maririnig din ninyo yung salitang assertive transparency kay J. Tariela, kay Commodore J. Tariela. Ano po yung assertive transparency? Yung po ang operation kung saan maglalagay ng mga media sa Philippine Coast Guard ship at pupunta po doon sa BRP Sierra Madre at magpapa-water cannon me. I-water cannon niyo ako para ang foreign media, ang BBC, ang Telegraph, ang CNN ay tuwan-tuwang magkakamera at iulat sa mundo, aping-api daw ang Pilipinas ng China. Of course, pag sinasabi nilang aping-api ang Pilipinas sa China, kinakalimutan, binubura. Yung halimbawa, Kaliwa Dam Project, na bilyon-bilyon na proyekto na China ang nagpopondo na magsusupply ng karagdagang tubig na 600 million liters a day, kada araw, sa mga darating na panahon. Na alam naman natin problema ng bayang Pilipinas, na ng Metro Manila, lalo-lalo na, our 20 million citizens of Metro Manila. Dahil sa kasalukuyan, kararaan lang po ng tag-init, tayo nakakaranas sa maraming lugar ng Metro Manila at Southern Tagalog ng kakulangan sa tubig, sa mga gripo po natin. Pag sinasabing hindi natutuwa itong mga Amerikano, dito sa magandang ugnayan ng China at Pilipinas, tulad ng flawless delivery ng pagkain doon sa Sierra Madre noong Pebrero 2, kakalimutan natin yung tulay sa Makati, yung Pantaleon Bridge, yung Estrella Pantaleon Bridge, yung donasyon ng China doon sa Makati para lumuwag ang traffic po doon. Makakalimutan yung Chico River Irrigation Pump Project, kung saan 10,000 mga mambubukid ay nag-e-enjoy po sa kasalukuyan ng tubig irigasyon para lumago po ang productivity po nila sa mga bukid. Yan lahat burado. Pag sinasabi, binubuli tayo ng China, kaaway natin ng China dahil po dyan sa West Philippine Sea. Nakakalimutan din po, kahit wala po ang China dyan, may problema pa tayo sa West Philippine Sea. Bakit? Ang Vietnam, andyan nag-aabang. Kaya po hindi agresibo ang Vietnam laban sa Pilipinas dahil nandyan ang China. Kung wala ang China dyan, ay bakbakan na po tayo ng Vietnam. Kasi ang Vietnam po ang nag-agaw ng Pugad Island sa Pilipinas noong 1975.
So, maraming kabalaktutan ng mga inuulat ng malalaking media para magoyo ang taong bayan. And so, marami po tayong ipapaliwanag. Pero ang importante, babalik ako kay Admiral Carlos. Sumunod siya sa utos ng Office of the President. Nagkaroon ng magandang bunga yung delivery sa BRP Sierra Madre, Pebrero 2. Inuulit-ulit ko yan, these are historical facts. At tuwan-tuwa ang Westcom spokesperson, isang magandang dilag na officer po ng Armed Forces of the Philippines, na sinabi niya, nag-Twitter siya na flawless mission, maganda. Pero nung Pebrero 13, biglang lumabas po si Commodore Tariela ng National Task Force West Philippine Sea spokesman. At sabi niya, hindi, itutuloy natin ang agresibong assertive transparency strategy. At ulit na ulit yung water cannon and so on and so forth. So, yung Pebrero 2, magandang flawless mission. Pebrero 13, tinutulan ni J. Tariela. Saan ang galing ang utos ni J. Tariela? Kung nung Enero 3, sabi ni Admiral Carlos, utos ng presidente na siya ay gumawa ng paraan, katulong ang China, kaugnayan China, na magkaroon ng mapayapa at magandang rotation and resupply mission. Pebrero 2, nagkaroon ng magandang resupply mission. Pebrero 13, tinutulan. Kinontradict ni Tariela itong utos ng presidente. Sinong nag-utos kay Tariela? Wala naman siyang sinabi na utos ito ng Office of the President. So there is insubordination there. Saan kumuha ng otorisasyon? Si J. Tariela, si Commodore J. Tariela, na salungatin ang utos ng Office of the President na isinagawa po ni Admiral Alberto Carlos. At makaraan ng February 13, bumalik na po yung water cannoning and so on. Ang pinasagasa po sa boss, sabi nga ni retired General Orlando E. De Leon, thrown under the bus si Admiral Carlos. Bakit si Admiral Carlos na sumunod lang sa utos ng Office of the President ay tinapon sa ilalim ng gulong ng bus? Yan ang problema. Kaya hindi ko binabanggit yung pangalan ng tao doon sa Office of the President. Kasi suddenly, nasaan yung presidente? Siya ba ang nagpapasagasa kay Albert Carlos? Yan ang problema sa kasalukuyan. Kaya kailangan may mad tayo. Bakit? Isang presidente uutos, tapos ipapasubo, ipapahamak yung sumunod sa utos. Di ba? Yan ang malaking problema natin. Lagi po nawawala yung presidente niyan sa eksena pag may crisis na po. And that is why I am here today to be in solidarity with you that kailangan po natin palitan yung tao doon sa Office of the President. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kamentong Laurel. Despite ng kanyang mga iniinda sa katawan, pumunta ng physically present si Kamentong Laurel. Maraming salamat. At pati si Ginoong Nick Ilman, veteranong labor leader, kasama ni Caramon yun. Maraming salamat. Hindi po ito natitinag panahon man ng lumang diktador o panibagong diktadura. Ang mga kagaya nila Kamintong, Ado Paglinawan at nila Nick Ilman at Caramon ay maninindigan ng totoo para sa interes ng sambayanang Pilipino. Announcement, we have now more than 5,400 live viewers sa SMNI pa lang. Hindi pa kasama ang grupo nila Danchan, nila Badong Arateles at marami pang mga independent and patriotic vloggers. Sa SMNI pa lang, 5.4 million live viewers. Hindi pa natin binibilang ang libo-libong nanonood
na mga mamamayan sa independent, patriotic, and pro-nationalist, pro-people vloggers. At ganoon din po, saludo sa overseas Filipino workers sapagkat 60% ng viewers, mga OFWs, live na nangyayari ngayon, nakakaantig puso ang pagmamahal ng overseas Filipino workers, mga kababayan natin na nagsasakripisyo sa labas ng bansa at halos sangkatlong bahagi, 1/3 ng ating ekonomiya ang bumubuhay, dugo at pawis ng overseas Filipino workers. Palakpakan natin sila. Na siyang minahal ng dating gobyernong Rodrigo Duterte. Kung kaya, yun ang hinahanap nila. Bago ang open forum with our leaders ng Inday Cares, ng Bangsamoro Women for Peace, ng Sara na ngayon, later daw, pag umalis na, ang political group ng MNLF National Officer nila, Asis Monk, former Yusek Ben Ranque, Patriotic Filipino Movement na kanyang ipinakikita. Kasama po ang iba pang mga dating opisyal ng gobyernong Duterte, Nanay Mildred ng Pandi Bulacan, Coordinators Group ng mga Urban Poor para sa Kapayapaan, si Macy ng Samahang Kabataan para sa Kapayapaan, si Erwin ng Mabantay ng Masa, at Solong Pilipinas, si brother natin mamaya magbibigay ng solidarity message. Tatlong issue na po ang natalakay natin before the open forum. Una, sinabi ni Asis Mong, ang gobyerno ay dapat may pananagutan sa mamamayan. Hindi pwede dedma, hindi pwede arugante, hindi pwede elitista, hindi pwede walang pakialam. Kaya dapat pakinggan ang boses ng mamamayan. Ang sabi niya kanina, drug testing. Dapat kailangan yon sapagkat integrity and competence are inseparable. Hindi pwedeng ikaw ay magkunwa-kunwari ang leader kung hindi mo naman pala kayang pamunuan ang ating bansa. Number 2, binanggit ni Tatay Digong sa kanyang sulat at ipinakita ni former Yusek Ben Ranque, ang mga karapatan ng mamamayan ay nanganganib na sakmalin ng otoritaryan na paghahari similar to martial law and outright dictatorship. Malapit-lapit na papunta doon. And no less than Tatay Digong Duterte ang siyang nagsabi sa kanyang nakikita. At yun ang aktual na nagaganap. At kung kaya nagtitipon tayo para sa karapatan ng mamamayan at para sa demokratikong pagpapatakbo ng gobyerno, hindi para ipanumbalik ang diktadura, bulok at kurakot na gobyerno na para lamang sa mayayaman at mga naghaharing uri sa bansang Pilipinas. Pangatlo, tinalakay ni Kaado at ni Kamintong, ang giyera ay hindi interes ng sambayanan. Ang digmaan ay digmaan ng mga negosyante ng armas sa Amerika at dito sumasakay si Marcos Jr. sapagkat interes niyang mabawi ang pera na kinukwestiyon ang tinatawag na nakaw na yaman na nakatago sa Amerika at sa maraming bahagi ng daigdig. Giyera kontra diplomasya ang pinili niya, giyera, at isinantabi at binasura ang diplomasya. Hindi karuwagan ang pakikipag-usap, lalo na kung ang layunin kapayapaan at kaunlaran, hindi ang pagkawasak ng iyong bayan. Pangsunod na punto, si Peter Caramon ang maghahayag. Ano man ang kalagayan ng politika ng isang bansa, ang magdidikta kung kikilos o hindi ang mamamayan ay ang kalagayan ng ekonomiya at kabuhayan.
At dito, palpak at nabubulok ang programa ng kasalukuyang gobyerno. Pakinggan natin kung bakit Marcos alis dyan dahil nabubulok at nabubulusok papunta sa kumunoy ng kahirapan ang milyong-milyong Pilipino sa ilalim ng gobyerno na kwatsero na at walang pakialam sa kanyang mamamayan. Karamon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago ko magpatuloy sa aking maikling nais sabihin, batiin muna natin ang 100% nanonood sa atin, naka-online. Number 1, si Mayor Rudy Duterte. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Pinakamamahal namin na dating Pangulo ng Pilipinas. Miss na namin kayo. At pangalawa, wag po natin kalilimutan ang minamahal na Pastor Kibuloy. Yes. Magandang umaga po, Pastor. Alam namin nandiyan kayo, kasama namin kayo ngayon. Ayoko maging OA pero nakapagdurugo talaga ng puso na ating isipin na ang si Pastor Kibuloy at ang SMNI na naging dahilan, naging plataforma ni BBM para maging Pangulo. Ngayon ay inuusig. At ang balita, kung kaya nagpadala ng 2 batalyon ng Special Action Force sa Davao ay para usigin siya. Tingnan natin kung makukuha ninyo. Salamat mga vloggers, no? Maraming salamat sa inyong presence, no? At again, number 1, SMNI. Kino-cover po nila tayo ng live. Ako lang, nasilip ko lang ngayon sa aking cellphone. Sa mga mainstream media na wala tayong aasahan pero manaka-naka ay nagsasalita at least ng balita si Ted Filon. Pero others, patay. Okay. Ang gusto ko lang hong ipaalala sa atin, isa sa promotor nitong krisis na to, baka lang natin makalimutan, ay ang Communist Party of the Philippines. Baka lang nalilibang tayo, sapagkat yun pong 3 komunista sa Kongreso, ang unang-unang kinausap ni Speaker Romualdez at kinasabwat para ilunsad itong krisis na to patungo sa People's Initiative. Wag po natin kalilimutan, sapagkat ang unang-unang ginawa ng 3 komunista sa Kongreso ay nung kanilang inusig yung budget ni Vice President Sara. Diyan po nagsimula yan. Excuse me. Yan po ang simula niyang kasaysayan ng gulo na yan. At hanggang sa umabot na sa ganitong kalagayan. Subalit, nung pong panahon ng martial law at nung panahon na inilunsad namin yung Marcos oust movement, no? Nung aming nilunsad yan, during the 70s, no? Yung Communist Party of the Philippines ay nangunguna dyan. Nangunguna po sila. Matapos na bombahin ng CPP-NPA ang Plaza Miranda. Yes. Meron bang hindi nakakaalam nun? Alam po ba ninyo yun, mga kabataan? Ngayon, bakit wala sila? Bakit wala sila? Kakampi na. Sapagkat Nagsanib puwersa. nakipagsanib puwersa na ang CPP-NPA matapos silang gulpihin, matapos silang bugbugin ng Armed Forces of the Philippines. Matapos silang itaboy sa kanilang mga lungga sa kanayunan, no? Matapos nilang sila ngayon ay nagtatago rito sa mga kalunsuran. Excuse me, Tubig. Okay. Bixby Purab.
Thank you, thank you. Yun po ang aking ang laman ng aking gustong ipaabot sa inyo. Huwag po natin kalilimutan ang partisipasyon ng mga komunista dito sa kaguluhan na to. Dito sa kaguluhan ito. At ang kaawa-awang BBM ay naligaw pa, nagawa pa nilang kausaping muli sa Ultrek sa pagnanais nilang sapagkat gulping-gulpi na sila sa kanayunan. Ang mga saksi rito, nandyan si kasamang monks, no? At yung mga indigenous people na pinalaya ng hukbong sandatahan mula sa pagkaalipin mismo, mula sa pang-aabuso ng mga komunista, no? Ang CPP ngayon ay nagsisikap na makabangon. Nagsisikap sila makabangon sapagkat wala na silang mapupuntahan. Nung isang araw lamang ay nabalitaan natin na may mga sumurrender na kabataan sa Mindoro. Yes. No? At ang misyon nitong tatlong komunista, natitirang komunista sa Kongreso ay makarecover sila. At ito'y nangyayari unti-unti kung hindi natin papansinin, ano. Kaya ito ay isang issue natin kay BBM, no? Ano to? Talagang hindi titigil itong mga ito, no? Upang muli silang makabangon at maisulong ang armadong pakikibaka. Hindi ko na po kahabaan at yun ang aking nais na bigyan pansin, bigyan diin, na baka nakakalimutan natin, ang CPP-NPA ay kasabwat ng kaguluhang nangyayari dito. Kasama sila rito. At may pananagutan sila rito sa mga krisis na to. Sa halip na makasama natin sila sa paniningil sa gobyerno, nasaan na yung 20 pesos na bigas? Nasaan na yung mga karapatan? Bakit hindi na nakakapagsalita ngayon na sila yung dati dapat kasama nangunguna dito? Tahimik na sila sapagkat kontrolado na rin sila at nakikipag-usap na sila, nakipagsabwatan na sila sa pamahalaan. Yun po lamang, huwag nating kalilimutan yan. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo na. Maraming salamat kay Ginoong Peter Caramon. 6.2, 6,200 live viewers. Kung isasama ang mga independent vloggers, aabot po tayo ng malapit-lapit na sa 100,000 ang nanonood live ngayon. Kasama po ang independent na mga patriotic and pro-people vloggers group. Bago ang open forum at reaksyon mula sa urban poor at maralitang mga mamamayan, tayo po'y kinatigan ng Korte Suprema doon kay Ginoong haka-haka nang siya po'y dinisiplina muli nang sinasabi niya, imaginasyon lang ang kahirapan na naranasan ng mamamayang Pilipino. Akala niya, maliligaw ang atensyon ng mamamayang Pilipino na ang may sala ay ang kanyang amo. Na kung kaya, ang presyo ng bigas nang bumaba, si Rodrigo Duterte, ang pinakamagandang klase, was only 42 pesos to 44 pesos per kilo. Ngayon, ang bigas na 42 pesos ay makikita mo na lamang na ipinapakain sa mga alagang hayop. Hindi na makakain ng tao. Ang matinong bigas ay umaabot ng 60 to 65 pesos per kilo. Ibig sabihin, 40% halos ang itinaas ng pangunahing konsumo na pagkain ng mamamayang Pilipino. At sabi mismo ng Philippine Statistics Authority, ang nagugutom na pamilya na nakakaranas ng gutom na halos isang kain sa isang araw sa Metro Manila, hindi bababa sa mahigit 2.4 million families. Pamilya yun. Sa buong bansa ay umaabot ito ng humigit kumulang 6 na milyong Pilipino ang nakakaranas ng gutom araw-araw at nabubuhay sa less than 200 pesos per day.
So, sino ngayon ang bobo, Larry Gadon? Sino ngayon ang haka-haka? Kaya ka linatigo at dapat palayasin ka kasama ng amo mo sa Malacanang. Tama! Yun po ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Hindi po lamang ito sapagkat kinikilala natin ang matino na pamumuno ni Rodrigo Duterte. He may not be perfect as a president, but he was the president na siyang nagbigay ng puso at pagmamahal sa mamamayang Pilipino, anuman ang kanyang pagkukulang sa kanyang sarili. Yun ang ginahanap ng mamamayan. Decisibo, matino, at hindi ginagatungan at nirerendahan ng ninuman na uri ng Pangulo, kundi Pangulo ng bawat mamamayang Pilipino na kanilang nirerespeto. Tama? Yan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pagtitipon na ito. Ang iisang agenda na nakikita natin ngayon kung bakit nagkaroon ng kaguluhang pampolitika sapagkat ayaw na nilang bumaba sa kapangyarihan. Kaya maagang inatake si Sara Duterte. Maagang winasak ang mga Duterte because the only real political threat to the continuation and perpetuation of power of the Marcoses ay ang mga Duterte. Iyon ang dahilan kung bakit maagang nagkaroon ng special operations attack laban kay Sara Duterte. At ang daming nadamay. Unang nadamay, SMNI. Pangalawang nadamay, Pastor Quiboloy. At ngayon, Rodrigo Duterte. At ngayon, Baste Duterte. Mayor Mike Rama, Governor Hubahib, Governor Mamba, sino pang isusunod na kakatayin? Nabudol, Trinidor, pati ang aming mahal na chairman, Professor Normie Suarez. Despite sa support na ginawa ng Moro National Liberation Front sa statement niya, the son of the father cannot be inherited by the son. Yun ang isa sa nakapanalo kay Budol-Budol. At ngayon, may kaso na naging guilty na naman si Chairman Normie Suarez on the graph. Klarong-klaro at very clear ang pambubudol at pang-traidor ng administrasyon na ito. Kaya, alis dyan! Malinaw po na ang pagsirit ng mga pangunahing bilihin, ang pagdaustos ng kabuhayan ng mamamayang Pilipino ay nakaangkla sa marumi na laro ng politika na ito. When the political dynamics become very obvious na ginagamit sa personal na kagustuhan na manatili sa poder, ang pang-ekonomiyang kalagayan ay dadaustos. Kaya kahit 50 beses mag-ikot sa buong mundo at talunin ni Marcos, si Magellan, si Pegapieta sa pag-circumnavigate sa buong daigdig, hindi unlad ang bansa sapagkat unstable ang politikang kalagayan at daustos at very fragile, marupok na marupok ang pundasyon ng ekonomiya ng bansang ito. At hindi niya inaasikaso yun. Paano bababa ang presyo ng bigas kung ang nagkukontrol ng industriya ng bigas ay mga kartel at mga sindikato ng mga smuggler? At ano ang solusyon dyan? Decisive law enforcement led by the President. No need of additional law. No need of ayuda. Ipatupad mo ang batas laban sa mga smuggler at rice cartel. Buwagin ang sindikato sa droga at buwagin ang mga kriminal. Yun ang hinahanap ng taong bayan sapagkat kung yun ang inuna at ipinagpatuloy, ay siguradong aangat ang kalagayang pang-ekonomiya because a lot of foreign and domestic business will trust the government. Yun ang hinahanap. Inseparable ang ekonomiya at ang politika, subalit kaya mong lusutan ang politika, but you can never control absolutely the dynamics of economics.
May dynamics ang economics na kapag sumarurot at kumalam ang sikmura ng mamamayang Pilipino, sila ay mawawalan ng pasensya sa uri ng pamumuno mo. Yun ang nakakatakot. Yun ang nakakatakot. Imagine na mamatay ang mga sundalo sa mga labanan sa terorista, hindi mo makikita ang Pangulong nagbibisita sa mga sundalong napapaslang, napuputulan ng kamay. Samantalang si Rodrigo Duterte sa panahon niya, kahit hating gabi, balik-balikan niya ang mga biktima ng digmaan sa Mindanao, lalo na sa Marawi. At nasaksihan ko yan nung ako'y consultant sa Camp Evangelista habang nakikipagdigma ang gobyerno sa ISIS terrorist group sa Marawi. Napilitan lang siyang puntahan ng isang sundalo nang siya ay napupuna na at ikinukumpara sa previous government. Klaro po ang pinag-uusapan natin, ang kanyang layunin na patingkarin at pasingkiin ang digma-digmaan na kanyang ginagawa sa China na hindi dapat mangyari. Ang punot dulo niyan ay political power perpetration. Bakit? Si Zelensky na bulok at inutil na gobyerno ang kanyang dinala sa Ukraine dahil may state of war ay walang eleksyon at nanatili ang bulok na presidenteng si Zelensky sa Ukraine. Ayaw natin na ikapital sa digmaang walang saysay, hindi makatarungang digmaan ang mamamayang Pilipino, lamang bigyang matuwid ang posibilidad ng state of emergency towards declaration of open martial law. Yun ang dahilan na hindi tayo kikilis doon sa dulo na wala ng panahon at ubos na tayo. Nag-uusap kami ni Peter Mutok, ano ang gagawin natin ka Eric sa mga organizer ng Marcos alis dyan kapag nagdeklara ng state of emergency o possibility of martial law due to possible state of war na idideklara nila at gagamitin na gimmick sa China. Eh sabi ko, di mag-underground. Ano pa ang gagawin namin? Di mag-underground muli at lalaban. Pero kung pwede pa namang hindi mag-underground, at pwede namang siya ang umalis at hindi tayo magtago, bakit hindi? Malinaw po, mga kababayan, kung bakit nandirito tayo, sapagkat gusto natin ang pagbabago. Ang kagustuhan sa mapayapang pagbabago at direktang pagkilos ng mamamayan ay hindi destabilisasyon. Yan ay tinatawag na demokrasya. Ang pagpapahayag, kagaya ng pagtitipon natin na sinasabi nila Kamintong, Kaado at marami pa, sabi nila Yusek Ranke. At yun ang mensahe ni Tatay Digong. Ang kalayaan at demokrasya ay para lamang sa doon, sa lumalaban para sa demokrasya. Ang ayaw kamtin, ang kalayaan ay mananatiling alipin. Ang kalayaan ay hindi hinihingi. Ang kalayaan ay hindi ipinanikluhod at niluluhuran na ibigay mo sa amin. Ang kalayaan ay kinakamit sa pamamagitan ng pagigiit ng tama at mga karapatang fundamental. Ipinaglalaban. At ang paglaban sa karapatan ng mamamayan ay hindi destabilisasyon. Ang mapayapang hakbang ng pagbubuo ng mga pagtitipon-tipon at paghahayag ay siyang pinakabuhay na definisyon ng demokrasya. Hindi po destabilisasyon ang ginagawa natin. Mr. President, be reminded, your power is temporary. Your power is delegated from the people. It is not your perpetual power. Maraming salamat sa mga dumalo. Ibubukas natin ito sa isang open forum. At muli ay nandito ang panel of speakers at mayroon pa gusto magbigay sa open forum na mamaya. Wait lang ha. Then we will start with the open forum.
Cesar Hervasio, ama ng Royal Guardians sa buong mundo. And we also saw ang grupo ni former Executive Secretary Vic Rodriguez na nagpadala ng solidarity message sa araw na ito sa pakikipagkaisa nila sa atin. And si Ginoong Badong Aratiles in behalf of the patriotic and nationalist vloggers magbibigay ng solidarity message. Then open forum. Pakikipagkaisa ng independent patriotic vloggers for the people. Tsaka welcome sa third floor studio. Sir Badong, come over. Then open forum tayo. Magbibigay ka na ng mensahe. Ano ang kaibahan ng independent and patriotic vloggers for the people? Pasensya na po kayo, hindi po ako sanay sa sa maraming tao. Kami po mga vlogger, sa camera lang kasi kami. Pero subscribe niyo po kami lahat. Bigla naging magandang araw po sa inyong lahat. Hindi ko po alam na magsasalita kami. Matapang po kami pagkaharap namin yung cellphone. Pero pag may tao po, nanginginig ako. Pero alang-alang po, kaya po kami narito. Alam naman natin ngayon na nagaganap. Yung pong ating media, maliban sa SMNI, ay naglaho na po. No? Ang media natin ngayon, napupuna namin na ang media natin ngayon ay namimili na lamang ng ibabalita. Hindi na po sila nagbabalita ng mga katotohanan na nangyayari sa Pilipinas. Kaya nariyan po kami. Kaming mga vlogger ang naroon tuwing may maisog, nagbibigay sa inyo ng tunay na balita. Kaming mga vlogger na ang nagbabalita na mayroong mga mamamayan dito sa Pilipinas na gusto nang palayasin. Sila yun, yung mga leader. Nagbabalita lang po kami. Importante po na mayroong magbalita nito dahil takot. Hindi ko po maintindihan. Ang media natin ay takot maliban sa SMNI. Ang media natin ay hindi kino-cover itong mga ganitong pagtitipon. Wala po kayong nakikitang ABS-CBN, GMA, Inquirer, Philippine Star. Narito po ang mga vlogger. Kami na po ang pumalit sa tunay na media. Ang mga vlogger na po, idinideklara ko na mula ngayong araw na ito. Bahala kayo. Ang mga vlogger na po ang pinagkukunan ng impormasyon. Hindi na po yung mga wala rito, yung mga medyang absentee. Absentee po sila. Hindi na natin sila nakikita. Kami po ang naroon kung nasaan ang balita. Instantly, naka-live na kami ngayon. Ito po, ibabalita pa lang mamaya ng mga taga-traditional media. Ibabalita pa lang nila, kukuha sila mamaya sa mga vlogger. Maghagilap. Hindi po totoo na yung media natin ay bias. Namimili sila ng binabalita. Hindi tinatago nila ang mga tunay na balita. Kaya bakit po nagtataka si Ka Eric kanina? Mas marami ang nanonood ngayon na OFW. Hindi ko alam kung bakit. Kasi hindi nga nakakarating na. Mga vloggers na lang po ang pinanonood ng mga OFW. Kaya makikita nyo po kami, pakalat-kalat. Minsan, pagpasensyaan nyo na po kami, lalo na kaming mga vlogger na to, pakitayo nga po lahat ng vlogger, maging proud po tayo sa ating sarili. Mahalaga po to, no? Eto po,
importante po to, importante to sa amin mga vlogger. Kasi ngayon lang po, ngayon po kinikilala na po kami. Okay, dati po kung saan-saan lang kami lumulusot. Pag may activity, natatandaan ko nung panunumpa po ni BP Sara Duterte. Kung saan-saan po kami lumulusot. Kasi hindi po kami nire-recognize. Hindi naman kami pinagtatabuyan. Lumulusot kami kahit ayaw nyo. Nakakalusot kami. Pero ngayon po, kinikilala na kami. Maraming salamat sa mga leaders. Una pa kaming kinikilala. Kaya wala talagang kikilalanin eh. Wala yung traditional media. Nasaan po yung traditional media? Ayaw po nilang ibalita ito. Wala rin po sila sa maisog. Wala rin sila sa mga pagtitipon na ganito. Hindi po ba balita to? Balita po to. Ito po kung kayo po ay pakikinggan nyo yung pangkaraniwang mamamayan, ito po yung gusto nilang marinig. Ito po yung mga sinasabi nila. Yung mga sinasabi ng mga leader natin. So maraming salamat sa mga pagtitipong ganito kay Ka Eric, sa lahat po, Kalakamentong, Kalakado, at sa lahat po na narito, mga taga-MNLF. Maraming salamat po sa pagkilala sa aming mga maliliit na vlogger. Bagamat super lalaki ng iba sa amin, maliliit pa rin kami sa lahat, no? So, natutuwa po kami. Kahit hindi po kami sanay magsalita sa harap ng maraming tao. Practice pa lang yun, practice. Hindi kami sanay. Siyempre, sa pangwawakas po, maraming salamat sa mga viewers namin. Yan po hindi natin makakalimutan, no? Sa mga viewers po natin. Ayos, Brother Badong. Thank you very much. Maraming salamat po. Thank you. Nga pala. At Bisnak. Danchan. Tatawagin namin kayo. Brother Badong, dito ka muna. Bibinyagan namin kayo. Tatawagin namin sila, mga kababayan, sa araw na ito, sa paglulunsad ng Marcos Alisjan, kung saan ang daloy ng kasaysayan at boses ng mamamayan. KP, halika. Lahat kayo, dali. Dali kayo. Music bomb. Dali dito. Halika. Okay. Buster, pasok ka, Buster. Kasi, mga kababayan, bago ang open forum po, tatawagin natin silang the People's Vloggers. The People's Vloggers. Kasi sila ang naghahayag ng katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Hindi po sila ordinaryong mga vloggers lamang. Tatawagin natin sila sa araw na ito. Ang daloy ng kasaysayan, ang boses ng mamamayan, at ang daluyong ng paghuhukom ng sambayanan ay sila ang nagpapadaloy. Tatawagin natin silang the People's Vloggers. The People's Vloggers. Ang grupong ito ay kinikilala ng Marcos Alisjan at ng sambayanang Pilipino bilang sandigan at kapartner sa pagpapadaloy ng kasaysayan. The People's Vloggers. Ayos! Ayun! Thank you, bye. People's Vloggers! Bawal kayong makulong ha, kasi wala na magbabalita sa amin kung makulong kayo. Okay na po. Maraming salamat. The People's Vloggers. Mga vlogger ng mamamayang Pilipino. We can never thank you so much.
kayo po ay bahagi ng paglalakbay na ito. Sa mga kababayan po natin, lahat po tayo tumayo at aawitin natin. Sana si Bon. Oy, nako, nag-wrong timing tayo. Okay? Aawitin natin sana ang Pilipinas nating mahal habang wala pa ang akapela na lang at ang theme song. Okay, Ka-Peter. At para mag-open forum tayo, Kamintong, Kaado, dito sa harap, please, kasama sa leaders, para awitin natin ang Pilipinas kong mahal. Akapela na lang, Ka-Peter. Sir Nick Ilman, come here, please. Mga veterano ng kilusang manggagawa. Asek Rinya, ma'am, please. Formerly from the National Security Council. So, tayo namang lahat. Ka-Peter, may microphone ka na. Okay. Okay, ready tayo? Kaado, please. Para po sa ating community singing, ito po ang mensahe natin kung bakit anuman ang kagipitan at mga paghamon na harapin natin at anuman ang mga pananakot at intimidasyon na gagawin sa atin, nakahanda po tayo. Pilipinas nating mahal, go! Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man, sa iyo'y ibibigay, tungkulin kong gagampanan, na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y kabantayan, Pilipinas kong Sapa, one more time. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang buhay ko at buhay man, sa iyo'y ibibigay, tungkulin kong gagampanan, na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino! Ang dagundong ng mamamayan, Marcos, alis dyan! Marcos! Marcos! Hindi tayo papayag na manunumbalik ang diktadura. Hahatulan sila ng sambayan ng Pilipino. Tsak yun. Mangyayari yun. Maraming salamat. At mayroon tayong nalalabing 30 minutes for open forum. At by the way, may announcement si Kamintong. Sa kontragera, hindi pa po tapos ito sapagkat ang Marcos alis dyan at ang koalisyon kontragera ay magpa-partner sa maraming hakbang at susunod na mga pagtitipon kagaya nito. Thank you. Okay. Salamat. Let's go, Dan Chan. Shoot the first question, please. Okay, para sa lahat na lang po yung katanungan ko. Sir, ano ang masasabi po ninyo dito po sa nilabas ni Bongbong Marcos, ni Kuting, ni Macoy Jr., na sinasabi niya na wala daw pong nagawa ang administrasyon po ni Tatay Digong nung nakaraan? Opo. Mag-question kayo after kay kasamang Dan. Katulad din siya ni Gadon. Haka-haka lang yung sabi ni Kuting. Di ba? Eh kasi ang isang bangag, isang sabog, amnesia yun. Eh buhay pa siya ng time na alam niya kung ano yon nagawa ni Tatay Digong. Bakit siya nagpamangmang-mamangan? Dahil mangmang siya. Mangmang siya. Hindi totoo yun. In fact, sa panahon lang ni Presidente Rodrigo Roa Duterte,
tumaas ang ekonomiya dahil siya ay may tapang, malasakit at kakayahan. Ngayon, si Bangag, may tapang ba siya? Walang bayag. Tapang ng apog. Tapang na apog. Tapang na apog. Meron ba siyang malasakit? Wala. Nag-iikot lang sa buong mundo parang prinsipe. At lalo na wala siyang kakayahan. Siya ang walang nagawa. Hindi si Tatay Digong. Ayos. Assist Monk, rejoinder. Okay. Isang palatandaan ng Bangag sa BARM government, naging dalawa ang gobernador. Isa pa yun. May gobernador na naglagay pa ng isang gobernador. So that is Bangag. Bangag yan. Ngayon, hindi pa talaga nakaakyat yung BARM government. Aabutan na ng eleksyon ngayong 25. Magkagulo ang BARM. So, very clear, this government is not serving well. Kaya, Marcos, alis dyan. Ayun, thank you, Assist Monk. Thank you. Oh, marami pa akong sasabihin mamaya. Because of these charges against Normie Suarez na naging guilty. Mamaya, I will highlight that one. Thank you. OFW channel. Baka may gusto kayong itanong sa ating panel o reaction briefly. Come here, please. Okay. May gustong ipaabot from the OFW group. Anong oras na ba? Hello po, good morning po sa atin lahat, sa ating medyas, mga kasamahang mga vlogger. Bibilisan ko lang ha. Ako po si Jeffrey Balsa, ang chairman ng OFW Assistance sa buong Middle East, pati sa Asia. Kami po ngayon ay may problema sa Balikbayan Boxes Scam. Sa panahon po ng aming tatay, Rodrigo Roa Duterte, hindi po namin naranasan to na magkaroon ng problema sa mga Balikbayan Boxes Scam. Kung pwede lang manghiram, kung pwede lang mag-PI, galit na po ako. Pabalik-balik na lang ako sa custom, pabalik-balik na lang ako ng Senado. Naglabas na sila ng resolution 950, number ng resolution. Until now, wala pa rin pong investigasyon, magtatatlong buwan na. Kung ayaw nyo pong simulan yung investigasyon, please lang, kasama ng pinuno nyo, kasama ng presidente nyo, alis na kayo dyan sa Senado, alis na kayo sa Malacanang. Ako paupuin ninyo dyan, 1 buwan lang, madideliver lahat ng bagahe ng OFW. Wala kayong mga silbi. Kung ayaw nyo simulan yung investigasyon, bumaba na kayo sa mga pwesto nyo. Umalis na kayo. Maraming salamat. Maintindihan po natin ang saloobin ng mga manggagawang Pilipino sapagkat sila po ay sangkatlo na nagbibigay buhay sa ating buong ekonomiya. Next question, para po magsalo-salo tayo. Last 3 questions. Okay, Kapitan. Yung sa Royal Guardian. Good morning po sa inyong lahat. Siguro hindi po tayo bago lang nagkakilala. Ako po, kasama po tayo ni Ate Kat at ni Atty. DC Castillon. Lahat po ng grupo ng SARA, kasama ang SARA Care, pinagkaisa po natin para meron tayong malakas na motorcade. Dati po sa PICC, ang kulay na berde ay hindi pinapapasok. Ano po ang ginawa ng grupo natin? Hindi po kami nagsuot ng berde, inipo namin ng maraming tao. Lalo na mga tao natin sa Pandi, Bulacan. Tayo kasi. So, nagulat na lang po sa PICC, karamihan ng tao doon ay naging kulay berde. Ako po si Kuya Cesar, ang ama ng Royal Guardians. Mabuhay lahat ng Royal Guardians! Mabuhay lahat ng Guardians!
Maraming salamat sa Royal Guardians Group. Question. Okay, wait lang, Brother Bisdak. At mayroon tayong pagpapadaloy. Yusek Benranque, Asis Monk, and the other leaders, si Brother Bisdak will have some questions. Magandang umaga po from Bisdak, Pilipinas. Ito po yung launching ng Marcos Alisjan. Ang katanungan lang ho at katanungan din ng mga subscribers namin dito sa kanya-kanya naming mga YouTube channel. Itong panawagan ho ba ng Marcos Alisjan ay makakarating ba daw ito sa EDSA? Dadalhin ba ito sa EDSA ho? Okay, ako muna sagot. Bisdak. Bisdak is yang dako. Okay, ang katanungan, dadalhin ba kaya ito sa EDSA? Gusto ko kayo ang magsagot lahat. Kaya kami gusto ko nang tumalon doon sa EDSA. Kayo ba lahat gusto ba ito dalhin sa EDSA? Gusto ko makita yung tumayo lahat. Kaya gusto ko nang tumalon. Gusto ba natin dalhin sa EDSA? Para one time na. Hindi na tayo magpunta sa mga probinsya-probinsya. Dahil hahadlangan, gugurgurin lang tayo doon. Mas mabuti, one time natin ito sa EDSA. Para kung gurgurin tayo dyan sa Asia, milyon-milyon tayo. Manawagan na tayo ngayon. Marcos! 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 Pakinggan natin ang boses na ito at pwede tayong sumagot. Kay sarap Alis na Marcos! Mabuhay Kapit sa bisig! piling bayan, kung walang alipin, ipaglaban ng demokrasya! Kalayaan, ang bayan sinisiil, bukas ay Marcos, alis dyan! Ang silangay pupula sa timyas ng paglaya. Man may layang lumipad, kulungin mo at umiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag. Yung mga nagpapalis, sama! Magkaisa muli tayo! Papalisin na din natin ang anak ng diktadorya na siyang nagari-harian ngayon. Kung anong ginawa natin sama, gagawin natin sa anak. Marcos, alis dyan! Laya! Makita kang sakdal, laya! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang demokrasya! Marcos, alis dyan! Marcos, alis dyan! Hustisya at paglaya ng bayan, api. Tama na! Kayayungan. Sobra na! Tulong bayan, tayo'y magwawag. May bababa na sa Malacanang! Ating ipaglaban. Itaas ang kamay sa ating green ribbon po Inday sa! Iskol at pabrika, kaya kamay ng dayuhang Laban mapangapit. mga Bisaya!